Eto pa ho mga kababayan. Kung mamimili kayo sa dalawang, kasi yan naman po ang naglalaban. Tatlo. O, kakamping, pulahan, tayo po yun. Tapos, yung berde. O, DDS, kakamping, at eto po, alyansa, mga kababayan. O, PDP, kakamping, at alyansa. Bibigyan ko po kayo, mga boss chief amo, sir. Ano ho? Bibigyan ko ho kayo ng hint kung sino po dito ang mga pro-Pilipino at kung sino po dito ang madikit sa mga Chinese, mga kababayan. Hindi, para alam mo natin. Kasi di ba ang sinasabi doon sa mga comment section ng mga kapwa natin Pilipino, ayaw naming iboto yung mga pro-China. Di ba? Gusto namin yung pro-Pilipino. Dapat nga lang naman po talaga yan. 100%. Bakit to? Gobyerno ng Pilipinas ang pinapatakbo nila tapos maka-China sila. Hindi ubra yung mga ganong mga politiko. Di po ba? Baka tuluyan po tayong ipagkanulo sa China niyang mga yan, mga bossing. Minsan talagang pumapasok sa isip ko yung sinasabi po ni Katrina Ponce Enrile na merong pondo na nanggagaling sa China para guluhin ang ating bansa. Merong mga vlogger na pinopondohan ng China para yun mismo ang kumalaban sa ating mga nakaupo sa gobyerno. Di kapag ka ganun ang nangyari, no, kapag ka nagtatagumpay sila, ay naku, easy ang China. Di po ba? Kayo na mismo magkakakampi. Dapat tayo mga Pilipino magkakakampi. Pero hindi, ano ginawa nila? Meron kaming popondohan dyan. Kayo mismo ang umatake sa sarili niyong gobyerno. Kami dito, wala lang, petiks lang, habang hinihintay namin ang pagbagsak ng gobyerno ng Pilipinas. Di po ba, mga kababayan? Mautak. Kaya lang, nabubuko no? So kung ayaw natin dumating sa punto na ang ating bayan ay malaglag ng tuluyan o gumuho ng tuluyan, bumoto tayo ng maayos. Ngayon, alam naman natin kakamping pro-Pilipinas yan di ba? At makikita natin sa kakamping, mga kababayan, sinuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos, no? Tumawag sa atensyon nila yung pag-aano ni Pangulong Bongbong Marcos, pagtatanggol po sa West Philippine Sea. Diyan po sila natuwa at sumaludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Sir Tony Ninobla? So ngayon, no? Paano ba natin nasabi na ang alyansa ay pro-Pilipinas mga kababayan? Tingnan nyo naman, ano ba yung mga isinusulong ho nila, mga bossing? Eto, papakita ko lang mabilisan sa inyo Ano po yung mga sinusulong nila, mga kababayan? Ayan. Alyansa Senatorial Candidates nangakong magtatalaga ng committee chairperson pagpupursiging maipasa ang National Land Use Act. Isa lang ho yan, mga kababayan. Aalisin ko muna yan. No? Eto pa. Dumako tayo dito. Saan ba to? Unemployment. Unemployed Filipino down to 1.94 million in February 2025. Ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, kasama ang alyansa. Puro po ang iniisip niyan, mga bossing, kung paano po mapapaigi ang ating bansa. Mataas ang unemployment. Pababain natin. Ano po ang naging resulta? 1.94 million ang ibinaba po ng mga kapwa natin Pilipino. Walang trabaho. Sabi ni Sunshine Channel, Sir Mark, replay ba to? Opo, replay po ngayon, Sunshine Channel, ang iyong ipinapanood at na-shoutout kita dito sa replay. Ano pa dito? Sabi dito, in February, nakatingala ako kasi nandoon yung nasa taas Lakihan ko para dito ko. Sabi dito, in February, we saw pick up in those employed by political organization about
41,000. We are seeing this month probably will continue until May, and that in a way induce seasonality. Meanwhile, result of the labor force survey found that the service sector continued to dominate the labor market, accounting for 61.6 of the total employment persons in February 2022. The top five subsector with the largest increase of employed person month on month were the following: wholesale and retail trade, repair of motor vehicle and motorcycle. Ay, oo. Yan, madami yan. Kasi ang dami hong nakamotor sa atin, mga kababayan. Pag nandyan ho ako, talagang minsan may susulpot sa kaliwa, minsan may susulpot sa kanan, nasa harap mo ng stoplight, puro motor. Oh. Madami naman talaga. Construction, 434,000. Manufacturing, 225,000. Public administration and defense, no? Compulsory society, social security, 191. Fishing and aquaculture, 147,000. Talagang tumataas po, mga kababayan. Ang mga ay nako, ito. Tingin ko doon sa pagbagsak ng China, isa po tingin ko na makakakuha ng benepisyo doon, Pilipinas. Pwede kasi maaaring yung ibang mga malalaking kumpanya doon ay lumipat sa Pilipinas dahil doon sa taripa ni Xi Jinping, mga kababayan. Di ba? Samantala, eto, ano naman po ba ang ginagawa ng PDP, mga bossing? Tingnan mo, yan pa, dagdag pa ho natin yan. Department of Agriculture set to fulfill Marcos 20 per kilo rice campaign promise starting in Visayas. So, talagang Pilipino po ang inuuna, mga kababayan, ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Kaya wag tayong magpapapaniwala dyan na walang ginagawa para sa atin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang ginagawa ng mga PDP? Nako, sabi dito, ano ba sabi dyan? Sabi dito, PDP laban. Mismong sila po ang nagpaskil nito, mga boss chief amo. Sir, doon sa kanilang Facebook page. At ako mismo, ay natunghayan ko ho ito. No? Na nakapost ito. Ano sabi? PDP laban meets the Chinese Communist Party. No? Delegates. Aba, may pamiting. Ano kaya pinagmimitingan nila? At ito po, mga kababayan, nangyari po, Abril 24.